pero ang nakuhaan para government. April 27, 1871, ang malawak na San Mateo ay nahati-hati nang mag-issue ng decree si Captain General Izquierdo na naghihiwalay sa mga baryo ng Balite, Burgos, Marang at Kalipahan mula sa San Mateo at buuin ang mga ito bilang bagong municipality, ang Montalban. At yan ang ating kwentong kanto sa araw na ito. Dahil sa mga malalaking limestone rocks na matatagpuan sa ilog ng lugar na ito, nakuha ang pangalang Montalban o ang Town of the White Mountains. Monte meaning mountains at Alba naman meaning white. Sinasabing ang Montalban Gorge, isang limestone formation, ay nabuo pa noong 25 million years ago. At sa lupaing ito ay nabuo rin ng isang kwento ng mga katipunerong minsay bumisita rito. April 1895, isang taon bago magsimula ang 1896 Revolution, si Andres Bonifacio kasama ang 8 sa kanyang tauhan ay tumungo sa bundok ng Montalban, sa Pamitinan Cave. Iniukit ni Bonifacio sa dingding ng kuweba ang katagang Viva la Independencia Filipinas na maaaring ituring na first cry of Philippine independence. Gamit naman ng uling, isinulat nila ang kanilang mga pangalan sa dingding ng kuweba. Makikita dito ang pirma ni Aurelio Tolentino na may petsang April 10, 1895. Sa kabilang side naman ay ang mga pangalan nila Emilio Jacinto, Andres Bonifacio, Faustino Mañalac, Francisco del Castillo, Valeriano Dalida, Pedro Zabala, Guillermo Masangkay na may petsang April 11, 1895. Natagpuan din dito ang isang figure ng skeleton, patunay na nagkaroon ng initiation ceremonies ng katipunan dito. Meron ding isa pang batch ng mga katipuneros ang nagtungo dito. Naka-inscribe din dito ang kanilang mga pangalan na may petsa namang February 2, 1897. Isa lamang ang Pamitinan Cave sa mga kuwebang matatagpuan sa Montalban Gorge. Ang ibang kuweba ay sinasabing ginamit naman ng mga Japanese soldiers matapos nilang umurong sa digmaan. Dito ay ginugol nila ang kanilang last defense noong mga huling araw ng World War II. Mula sa kuweba, tawid naman tayo sa dam. Taong 1909, itinayo ng mga Amerikano ang Wawa Dam bilang pangunahing source ng tubig sa Manila. Ngunit noong 1960s ay natigil ang operasyon nito nang maitatag ang Ipo Lamesa Angat Watershed. Ayon sa mga taga rito, nangunguha daw kasi ang dam na ito at karamihan sa mga biktima nito ay mga firstborn males. Ang mga survivors naman ay sinasabing isang malakas na puwersa ang humihila sa kanila pababa habang sila ay lumalangoy kahit doon lamang sa mga areas na mababa ang tubig. Matagal nang hindi nag-ooperate ang Wawa Dam, ngunit patuloy pa rin itong dinadayo ng mga local tourists dahil sa ganda nito. Ako po si Kuya F at tayo po ay magkwentuhan muli sa mga susunod na kwentong kanto.